Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang kamangha-mangha pagpapalang biyaya ng Diyos or the amazing blessing of God's grace. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng mga pruweba. Tinanggap nating biyaya sa Kanya noong tayo ay nagpasyang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon, bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas. Ako ay magbibigay lamang ng 5 sa napakaraming biyayang ipinagkaloob niya sa atin. At narito ang pagkakasunod. Number 1, ang libre at walang kapantay na pag-ibig at pabor ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya. Pangalawa, ang katuwiran ni Kristo ay nai-apply sa ating mga makasalanan. Pangatlo, pinakipagkasundo tayo sa Diyos. Pang-apat, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang panglima, ang mga pribilehiyong mayroon tayo. Una, ang libre at walang kapantay na pag-ibig at pabor ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya, or the free, unmerited love and favor of God we receive from Him. Atin pong tunghayan ang sinasabi sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 7, 8, and 9, na ang sinasabi ay ganito: upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Gaya po ng sinabi, ang libre at walang kapantay na pag-ibig, yung pong kaligtasan ay libreng ibinigay ng Diyos sa atin dahil po sa Kanyang pag-ibig. Dadako na po tayo sa pangalawa, ang katuwiran ni Kristo ay nai-apply sa ating makasalanan. The application of Christ's righteousness to the sinner. Ang sabi po sa unang Pedro chapter 3 verse 18 ay sinasabi ang ganito, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga makasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos na siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Sa Roma chapter 5 verse 1 ay ganito naman ang sinabi: yaman mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang sabi? Ang katuwiran ni Kristo ay in-apply sa ating mga makasalanan. Inaari po tayong ganap ng Ama dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, at dahil tayo po'y inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ba yan ay pruweba ng biyayang tinanggap
natin sa Panginoon, yung ariing ganap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, at dahil diyan mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi po ba maituturing na iyan ay malaking biyaya, ang pagkakaroon ng katuwiran at pagkakaroon ng ariing ganap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na kanyang anak. Ang pangatlo po ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos. We reconcile to God. Ang batayan po ay mababasa sa Roma chapter 5 verse 10 na ganito ang sinasabi, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinagpagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa na ngayon nangagkasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Ano po ang sabi? Ipinagkasundo. Dahil po kasi dati kaaway po tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil po sa kanyang anak ay naipagkasundo tayo sa Diyos, lubha pa ngayong nangagkasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Sa 2 Corinthians chapter 5:18 up to 19 ay natala naman po ang ganito. Datapwat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos na ipinagkasundo tayo sa Kaniya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Yan po ang sabi, ipinagkasundo tayo sa pamamagitan ni Kristo, yung nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos na dati tayo ay kaaway dahil sa kasalanan. At ang sabi naman po sa Roma chapter 5 verse 1 ay ganito, yaman nga na mga inaaring ganap sa sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Roma chapter 5 verse 9 ay ganito naman ang sinabi, lubha pa ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya si Kristo. Sa pang-apat po ay ang nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba maituturing na malaking biyaya ang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? At nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, having eternal life. Ang reference ay mababasa po sa John 3:16 na ganito ang nasulat, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba maituturing na biyayang tinanggap natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sabi pa po sa Roma 6:23 ay nagsabi naman ng ganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
Datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po ang sabi? Datapuat ang kaloob na walang bayad. Free, di po ba ang sabi doon sa net? Ang libre at walang kapantay na pag-ibig ng pabor ng Diyos ay tinanggap natin sa Kanya. Doon po sa pruweba number 1, libre po. Walang bayad ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo sa ating Panginoon. Libre pong ibinigay ang buhay na walang hanggan sa mga taong sa Kanya'y magsisisampalataya at tatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng Kanyang buhay. At ang panghuli pong pruweba na tinanggap nating biyaya sa Panginoon ay ang panglima po ay ang pribilehiyong mayroon tayo, the privileges we have. Yun po yung panglima. Ang mga pribilehiyo pong tinanggap natin, we become a son of God. Yan po ay sinabi sa John 1 verse 12 ay ganito ang sinabi, datapwat ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Hindi po ba pribilehiyong matatawag yon na ikaw ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak, kasi hindi po lahat ay nabigyan. Yun lamang pong mga sumampalataya sa Kanyang pangalan ang pinagkalooban po ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun po ay privilege na maituturing. Ang pangalawa pong pribilehiyo, we have access to God, to Christ Jesus. Meron po tayong access. Ano po ang sabi sa John 14:6 ay nasulat ang ganito, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Yan po ang sabi. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. May access po tayo sa Diyos. Sa pamamagitan po ni Kristo, makakarating tayo sa Ama. Hindi po ba napakalaking biyaya ang pribilehiyong meron tayong access sa Diyos dahil po sa ating Panginoong Jesucristo? Dahil po nagkaroon tayo ng katotohanan at ang buhay na ito'y hindi nagkaroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun po ang sabi. Makararating at makakakunik lang tayo sa Ama kung dadaan tayo kay Kristo. Siya po yung ating koneksyon sa Diyos. Yung pong pangatlong privilege na tinanggap natin bilang mananampalataya, we have right to call Him Abba Father. Meron po tayong karapatang tawagin siya ng Ama, Abba Father. Ano po ang sabi sa Galatians chapter 4 verse 6 ay ganito ang sinabi, at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso, kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama
ama ko. So, di po ba privilege nyo na maitatawag na makatawag ka sa Diyos ng ama ko? At ang isa pa pong privilege na tinanggap natin ay we are co-inheritance. Tayo po ay tagapagmana. Ang sabi po sa Galatians chapter 4 verse 7 ay ganito. Ang sinabi, ngayon hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak, at kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga ipinangako niya. Hindi po ba yan ay isang pribilehiyo, kasi hindi naman po lahat ay napagkalooban ng maging tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. So, natalakay na po natin ang mga biyayang tinanggap natin sa Panginoon noong tayo ay nagpasyang tumanggap sa Kaniya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yan po ay ang libreng at walang kapantay na pag-ibig at pabor ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya. Libreng kaligtasang inoffer niya nung tinanggap natin siya, at ang pabor na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang pangalawa po ay ang katuwiran ni Kristo ay na-apply sa ating mga kasalanan. Tayo po ay naging matuwid, hindi sa ganang ating sarili, kundi tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa Kanyang anak. Yun po ay biyayang tinanggap natin mula sa Diyos. Ang pangatlo po ay ipinagkasundo tayo sa Diyos. Dati po tayo kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, pero ipinagkasundo tayo sa pamamagitan ni Kristo na ipagkasundo tayo sa Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan nung ibinigay ng Panginoong Diyos ang Kanyang bugtong na anak, kung saan ay binasa natin sa John 3:16 na ang sino mang tumanggap at sumampalataya bilang sa Kanyang bugtong ng anak ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun po ay napakalaking biyaya. At ang panghuli, ang mga pribilehiyong mayroon tayo. Binanggit ko na po yung mga pribilehiyong tinanggap natin sa Kanya. Yun po yung pagkakasunod-sunod. Naging anak po tayo ng Diyos. Nagkaroon po tayo ng access sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nagkaroon tayo ng karapatang tumayog sa Kanya ng ama ko. At ang panghuli, naging tagapagmana tayo po. Inheritance tayo sa mga ipinangako ng Diyos. Yan po yung pribilehiyong tinanggap natin mula sa Diyos. Kapatid, kaibigan, ang biyaya at pabor ay tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo noong tayo'y naging mga anak ng Diyos. Ang biyaya ng pagiging anak, ang biyaya ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang biyaya ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo, ang biyaya ng pagiging tagapagmana na ipinangako ng Diyos, at ang panghuli, ang pagiging malaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Kapatid, kaibigan, ang lahat ng mga nabanggit patungkol sa biyayang ito ay mapapasa iyo lamang kung ikaw ay may personal na kaugnayan kay Kristo, at mangyayari lamang ito kung ikaw ay tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, para maranasan mo rin ang mga biyayang ito. Kaya kapatid, bago ako magwakas, inaanyayahan kita, kapatid kaibigan,
na kung gusto mong maranasan din ang mga biyayang nabanggit, ay inaanyayahan kitang sumabay sa maikling panalangin ng pagsisisi at pagtanggap ng bukal sa puso mo upang ang mga biyayang naranasan ng iba at naranasan namin ay maranasan mo rin. Sumabay ka sa maikling panalangin ng pagsisisi at pagtanggap at ariin mong ang panalangin ito'y ginagawa mo ng personal para sa Diyos. Kapatid kaibigan, kung gusto mo at iyan ang nais mo, sumabay ka sa maikling panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa Kaniya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ama, lumalapit kami sa iyo kasabay ng kung sino mang sumasabay sa panalangin na ito na siya man ay gusto rin niyang maranasan ang mga biyayang nabanggit ko. Tulungan mo, Ama, siya na lumapit sa iyo, Panginoon, at kung pinagsisisihan niya ang mga kasalanang nagawa niya sa kanyang buhay, Panginoon, at tinatanggap kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, Ama, ikaw ang tumulong sa kanya upang maranasan din niya ang mga biyayang nabanggit ko, Panginoon, sapagkat ito'y mararanasan lamang ng tao sa sandaling siya ay nagkaroon ng personal na kaugnayan sa iyo. Kaya nga po sa gabing ito, lumalapit kami sa iyo kasama ng nananalangin na tinatanggap ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming buhay sa gabing ito upang maranasan din namin ang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Kasabay nito, Panginoon, ang pagiging tagapagmana, ang pagkakaroon ng karapatang tumawag sa iyo ng Ama ko, at ang pagkakaroon ng katuwiran sa harap mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay mula sa araw na ito. Hinihingi po namin, Ama, ito sa pangalan ng iyong anak na si Hesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid, sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa gabi ito na pinamagatan natin na ang mga kamanghamanghang pagpapalang biyaya ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos, sa susunod na linggo, ako ay magtatalakay muli ng panibagong topic. Pagpalain, ingatan at proteksyonan tayo ng Panginoon sa gabang ito sa ating pansamantalang pagtulog. Amen.